What's up guys? So today or this morning babiyahe tayo ng Mindanao. Nandito tayo ngayon sa Petron SLEX. Magpapagas tayo. And i-share namin sa inyo kung magkano magagastos namin sa fuel and Roro going to Cagayan de Oro or maybe Bukidnon, Mindanao. Kasama natin ngayon si Khalil. Ayan. Yes. Ayan. So magte-travel tayo, magro-Roro crossing tayo via Fastcat dito sa Mindoro, Iloilo, Bacolod, Dumaguete, Dapitan, Cagayan de Oro or hanggang Bukidnon. Siguro i-share namin na expenses para sa inyo na kung gusto nyong mag-travel or gusto nyo mag-Philippine look, magka-idea kayo kung magkano magastos nyo on fuel and Roro fees. So ngayon magpapa-full tank tayo dito sa Petron and check natin kung magkano inaabot. Well, actually hindi pa kasama to sa expenses kasi kumbaga ito yung starting point natin sa Petron SLEX, and then check natin kung magkano lahat. So let's go. Sana maganda yung panahon kasi medyo maulan eh. So guys, nandito na tayo sa Batangas Port and tatawid tayo papuntang Calapan, Mindoro via Fastcat. So ang rate nitong Hilux is 3,327 kasama na driver doon. Ang rate ng passenger economy nila is 542, premium economy 596, and business class 656. So ginawa natin yung business class para mas komportable naman. Though komportable din naman yung premium economy and economy, pero para mas relax lang, para mas limited lang kasi yung business class, so dun tayo. So ngayon tatawid tayo ng Calapan, Mindoro, mga 2 hours yung travel time. So si Khalil kasi, itong kasama natin, first time nito na sumama sa akin bumiyahe hanggang Mindanao. Ano expectations mo sa biyahe na to? Mahaba-habang biyahe yon, papuntang Cagayan de Oro, Bukidnon. Panigurado. Kasi parang 3 days ba? Mga 2 days. At gano'n. So first time sumakay ng barko. So ayun guys, a little background ulit. Pang third time ko nang bumaba na Mindanao in 7 months. Well, less than a year. So third time ko na to na babiyahe ulit ng Mindanao. And fourth time ko na to total. So hindi na medyo bago, pero again, every biyahe is a different experience. So we'll see ano experience natin dito, and ayun, goal namin is i-share pa rin sa inyo kung magkano magagastos dito. So let's go. So guys, ito yung loob ng Fastcat. Ito yung premium economy. Ayan yung canteen area. Morning. Ayan canteen, tas premium economy. Ganda, lamig ng aircon. As usual, Fastcat. Ito yung business class. Yan. Business class. So guys, nandito na tayo sa Port of Calapan, Mindoro. So biyahe naman tayo ng 5 hours to Bulalakaw. And 10 PM pa yung Roro mamaya. Pero tingin tayo kung saan tayo pwede hanap ng spot na pwedeng tumambay. So let's go. Ayan si Khalil. Time check,
12:30 ng tanghali. Nandito na tayo sa Panimalayan, Oriental Mindoro. Mga 2 hours and a half din ata yung biyahe namin. So, eto nga yung update. Tumawag ako sa pier dun sa Bulalakaw. Sabi nila, hindi daw sure yung biyahe mamaya kasi may under maintenance daw. So, 10 PM yung biyahe nun, yung Roro from Bulalakaw to Katiklan. So, kaya nagpalipas muna kami dito. Mag-aabang kami ngayon ng update kung matutuloy yung biyahe mamaya. So, kung hindi matutuloy, mag-overnight tayo dito sa El Dionisio Beach Resort. Ganda, camping spot din pala to. Ganda rin nung spot, pang car camping din. So, ayun, yun yung update. Magtatawag tayo ulit mamaya kung matutuloy yung biyahe. Pero kung hindi, bukas na lang. Bukas alam ko may biyahe ng 10 AM and 10 PM. So sana kung hindi matuloy ngayon, sana yung 10 AM bukas. Nag-aabang kami ng lunch. Gutom na. So ayun lang, share ko lang na dapat tawag nyo lagi kung babiyahe kayo, especially kung mag-Philippine Loop kayo. Check nyo lagi yung schedules, kung may biyahe ba, para hindi masayang yung araw, no? Though kami, okay lang naman kasi hindi kami nagmamadali. Actually, mas gusto nga namin to eh. Pero, para sa mga mag-Philippine Loop, syempre, ayaw nyong masayang yung araw nyo. So, dapat check nyo lagi yung schedule. Tawag nyo kung sa mga port, pier, or mga contact persons doon ng ferry, ganyan. Kami, gusto namin to kasi again, adventure to eh. Makapag-camp kami dito. And ganda nung spot, parang medyo white sand, close to white sand, beachfront. Ganda, maganda, tapos tago. Kaya ano, hindi masyadong sikat to na spot. May isang grupo lang nakakaalam, madalas daw dito. Tayo lang kami ng lunch. Check natin, update ko kayo mamaya kung matutuloy kami. Pero sige, pakita ko na rin yung spot. Palipad siguro tayong drone, pakita ko yung spot dito. Let's go. Beachfront. So, ito yung dagat. Yan yung dagat nila dito. Ganda. Update guys, so umalis na tayo ng El Dionisio, pero nandito pa tayo sa Pinamalayan, sa bayan ng Pinamalayan. Ito nga yung balita, ayaw sumagot nung contact dun sa Bulalakaw Port. Ang huling sabi niya, hindi niya sure kung tuloy yung biyahe mamaya alas 10. So, kaya pupunta tayo ngayon dun sa Bulalakaw Port para malalaman. Mga 2 hours and 30 minutes na biyahe yun. Sana matuloy. Pero kung hindi, ang plan B namin, babiyahe kami babalik tayo ng Batangas, Calapan, tatawid tayo ulit ng Batangas, tapos babiyahe tayo puntang Bicol. Tapos magbi-Bicol, Samar Leyte route tayo hanggang Surigao. So napakahabang biyahe nun. Tapos nandito tayo sa Mindoro. So ito lesson siguro to, kung dapat i-check talaga muna kung may biyahe o wala. Pero yun nga, pupunta muna tayo dun para malaman natin kung may biyahe pa talaga sa Bulalakaw. Ito si Khalil nagme-merienda na. Kasi nagme-merienda na kami. Kasi mukhang mahaba-habang biyahe to. Ano masasabi mo, Lil? Go with the flow lang ako, tara, biyahe tayo. Sabi nga nila, walang adventure kung walang misadventures. So, eto yun. We'll see, we'll see. Malaman natin ngayon yan. Let's go. So, update guys. Nandito tayo sa Bulalakaw Port. And
thankfully may biyahe. So naayos daw yung problema. Kaya matutuloy yung biyahe ng 10 p.m. So mamaya 10 p.m. tatawid tayo ng Katiklan. I think 4 hours yata yung biyahe. So stick tayo sa plano. Bulalakaw to Katiklan. Tapos Katiklan to Bacolod. So hindi na tayo babiyahe. Magpa-plan B na babiyahe ng Bicol. So ngayon parang konti lang yung sakyan. And yun nga, antayin na lang natin yung biyahe. Yung ngiti ni Khalil dyan sa likod ng camera. Ang saya eh. Oh. Thank God. Kasi kung ayaw ko mag-plan B, pero wala akong choice. Kundi go with the flow. Kaya Bicol sana, Bicol. Bicol sana eh. Eh, yun ang ano natin, plano. Yung pagbalik ng from Bukidnon, Bicol. Kaya, so yun, okay. Enjoy! Ayan, antay na lang tayo ng biyahe. Anong dinner mo, Lil? Ano? Tinolang tulingan. Uy. Tapos menudo. Monggo. Sarap. Ayun, oh. So guys, nandito na tayo sa loob ng ferry ng Fastcat. And para sa rates ng pickup, Bulalakaw Port to Katiklan is 6,720. And then for business class, kung may kasama kayong passenger, ang rate nila is 720. And then premium economy, yung dito sa likod na aircon din, is 672. And kung economy is 624 lang. So travel time is around 4 hours, Bulalakaw to Katiklan. And time check, it's 10:45. Medyo delayed ngayon eh. Pero most of the time, on time naman sila. Ngayon lang. And yun nga, medyo pagod na kami. So matutulog na. Malamig talaga pag Fastcat, kaya masarap matulog. Magkita tayo sa Katiklan. Tulog muna ako. Guys, Port of Dumangas. Last minute, 1 minute lang tayo pinaka-last na naka-board. Mabol, nakaabot pa. So guys, nandito na tayo sa Dumangas Port. Well, actually nasa loob na tayo ng vessel ng Fastcat. And papunta na tayo ng Bacolod. So last minute, 1 minute na lang yung pagitan. Nagsara na yung booth nila. And buti nakahabol pa tayo. So, rates, pick up. Magkano ba yung pick up? Pick up is 1,890. Business class, 308. Premium economy, 275. And economy, 242. Actually guys, lahat ng rates na to nandun sa Fastcat na website. So, makikita nyo doon yung schedules and yung mga rates kung ano man yung sasakyan mo. So, puntahan nyo lang yung Fastcat website, makikita nyo lahat doon. So ngayon, mabilis lang to, parang 45 minutes lang ata to or 1 hour going to Bacolod. Sobrang bilis lang. So, kita tayo sa Bacolod. Let's go, let's go! So guys, nandito na tayo sa Bacolod. Kakain lang tayo ng brunch. Time check 10 AM. Mag-brunch lang tayo. Gusto daw kumain ni Khalil ng kansi. So dadali natin siya sa Sharins. Yung Sharins na kainan namin dati nung nag-loop kami. Nagustuhan namin. Kaya dun ko siya dadalhin. So lunch. Tapos biyahe tayong Dumaguete. Mga 5 to 6 hours. Mga ganun. Tapos last Roro crossing to Dapitan, Mindanao na yun. Oh my God. Kansi ng Sharins. Panalo eh oh. Higop. Higop pa. Wala na. Ito kami
kumain ng Philippine look kami last year kasama Moto Testo. Kaya nalaman ko to. And then, sarapan ako kaya pinalikan namin. Eh, gusto niya mag-kansi. So, pinakain ko siya dito. So, konti na lang. Visayas. Tatawid na tayo Mindanao mamaya. Tapos, last stretch na yan. Mayapit na. So, ayan guys. Nagpagas na tayo. 1/4 na lang natira. Nandito tayo sa Bacolod. Nagpagas tayo. Full tank, 3,000. So, abot na yan hanggang Mindanao, hanggang Cagayan de Oro. Saan ba may drugstore dito? Napalaban sa Kansi, kaya naghahanap ng drugstore. Hindi natin idadaan ng drugstore to, kaya natin magtiis. So yun guys, biyahe na tayo, punta Dumaguete. So nandito na tayo sa Dumaguete and sumilip na tayo sa port. Well, pumunta na tayo sa port kanina, kumuha na tayo ng ticket nung sakyan. And ngayon, nandito tayo sa Baywalk. Papalipas tayo ng oras kasi time check, it's 6 o'clock and 8 p.m. pa yung biyahe. Pero yung port nandyan lang sa gilid, yun sa gilid. So, mga 3 minutes lang yan. So ngayon, papalipas na tayo oras, maraming pagkain dito, maraming pwedeng gawin sa Baywalk. Well again, magkano ba yung bayad ng pickup pag tinawid mo from Dumaguete to Dapitan? It's 4,860. So kasama na din yung driver doon. Tapos yung business class is 650, premium economy 600, and then economy 550. So, ayun lang. And then travel time is around 3 hours and a half. So, from Dapitan naman, last stretch na natin, babiyahin na tayo to Cagayan de Oro, which is around 6 to 7 hours, mga ganun. Parang ganun. So, yun na yung last stretch natin and then tapos na tayo. So, yun na. Doon na matatapos yung natin. Manila to Cagayan de Oro road trip. So, share ko na. I think this is the last Roro. So, yung sa gas, di ko alam kung magpapagas pa ako ulit. Pero, yun na yung mga expenses natin so far. Guys, nandito na tayo sa Cagayan de Oro after 5 hours from Dapitan. So magpapagas ulit tayo. Nagpagas pala tayo. Another 3,000 pesos. So parang 3,000 plus 6,000 na yung pinagas natin hanggang Cagayan de Oro. And diretso tayo ng Bukidnon ngayon. 2.5 days na biyahe from Manila hanggang Cagayan de Oro. Hanggang Bukidnon kasi diretso na tayong Bukidnon. Nakapagod din, pero okay lang. This is pang 4th time ko na itong bumaba dito sa Mindanao, sa Cagayan mismo. So, pauwi natin. Doon naman tayo dadaan sa kabila, Surigao, Leyte, Samar, Bicol. So, abangan nyo yung video nun. Touchdown, Bukidnon. And ang total travel hours namin is around 57, no? 57 hours. 57 hours kasama na pahinga. So depende pa rin sa inyo kung gusto nyo mag-stop somewhere, gusto nyo mag-check-in muna, ganun. Depende pa rin sa inyo. Kami, dire-diretso kami. 57 hours. So natulog lang kami saglit sa Dapitan, mga 3-4 hours, ganyan. So check nyo yung website ng Fastcut guys kasi nandun yung rates and schedules ng Roro. So makikita nyo lahat doon kung plan yung bumiyahe ng Mindanao, Visayas or mag-loop, ganyan. So nandun lahat. So andito na kami sa bahay ng parents ko. Papahinga kami dito, stay kami ilang araw or isang linggo yata kami. And then yung papakita naman namin sa next video yung Surigao to Manila naman, yung other side naman. So para magka-idea rin kayo. So ayan si Galil. Uwi na yan sa kanila, sa bahay nila. Mga 10-15 minutes away dito. Dito na ako. Papahinga muna kami. So thank you guys. Sana nakatulong yung video namin sa future travels nyo. And see you in the next adventures. Bye bye.